Sa totoo lang, inaamin ko hanggang ngayon, nahihirapan ako maghanap. Kulang na kulang, parang 4 pa lang napipili ko. Sa totoo lang, ha? Ako, sumusuporta ako kay Pangulo Marcos, pero from day one, sinabi ko, yung kandidato ni Pangulo Marcos, recycle na politiko, mga balimbing at sip-sip. Wala akong tiwala dyan. Kaya nga lagi kong sinasabi, Mr. President, hanggat maaga magpalit ka o kaya mag-adapt ka, kumuha ka ng ibang kandidato galing sa ibang sektor para lumakas ang ang team mo. Recycle yung mga kandidato mo. Sinabi ko yan noon pa at pinanindigan ko until now. Hindi ako anti-Marcos. Ayaw ko lang ng kanyang kandidato kasi wala akong tiwala. Mga balimbing at sip-sip lang yung iba dyan. Pagkatapos ng eleksyon, hihiwalay kay Marcos yan. Matalo o manalo, hindi na Marcos yung mga yan. Ngayon lang dahil malaking tulong ang kampanya ng Pangulo sa kanila. Pero wala akong tiwala kaya 3-4 pa lang napipili kong kandidato. Hirap talaga ako. Sorry po doon sa mga naghihintay sa akin. Sabi nila, Mike, tulungan mo kami. Sino ba aming kandidato? Sino ba tutulungan namin? Hindi ko kayo masagot. Kasi until now, 3-4 pa lang napipili ko. Nahihirapan din ako mamili. Pero inaaral kong lahat kasi 60 yung kandidato. Mahigit pa yatang 60. Tanong pong karami. 12 lang kailangan natin. Huwag tayong susunod dyan sa mga personalidad na ngayon naglalaban sa mga kandidato. Wala yan. Karamihan dyan balimbing. Karamihan dyan ay sip-sip lang. Wala. Si Abalos, ayan, may paninindigan si Abalos. Hindi ko makilala ng personal. Ako saludo kay Abalos, abogado, dating mayor, dating MMDA, nanindigan, at talaga hong sumusunod sa rule of law. Yan ang kanyang prinsipyo at loyalty na kay Pangulong Marcos. Kahit na hubaran mo yan, kahit na pagulong-gulungin mo yan si Abalos, yan ay BBM. Yan, isa yan sa iboboto ko sa inyo. Kung gusto nyo, iboto na rin nyo. Pero isa yan sa pinaniwalaan ko, may prinsipyo, may balls, abogado, at may lakas ng loob. Napatunayan siya ng DILG Secretary. Dating congressman, dating mayor, dating MMDA, dami yung pinanggalingan yan. Anak yan ni Mayor Abalos, dating COMELEC chairman, Benji Abalos. Anak niya yan, si Benhur Abalos. Kung pag-uusapan lamang po ay ang nagawa at ang napatunayan sa paglilingkod sa bayan, wala na pong kaduda-duda na ito pong ating pambato sa pagkasenador na si Benhur Abalos ay talaga pong para sa akin, bukod sa number 1 siya sa balota, ay nangunguna rin po siya sa aking listahan ng mga iboboto na senador ngayon pong 2025 election. Kasi nga po, eto nga si Secretary Benhur Abalos, bukod sa naging mayor, naging congressman, naging MMDA chairman, naku, DILG secretary pa. Alam na alam nito kung ano ang mga legislation na makakabuti sa ating mga kababayan. Bukod pa sa pagiging loyal niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya nga siya ay napili na makasama sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni PBBM. At alam natin na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay malaki ang tiwala dito kay Secretary Benhur Abalos kasi nga po si Benhur Abalos ay nung siya po ang DILG Secretary ay napakarami po krimen na naresolba katulad ng pagkamatay ni Gobroel Degamo, katulad nung nangyari kay Percy Lapid, katulad nitong yung pong nahuli sa Alitagtag ba yun? Sa Batangas? Yung nahuli na napakaraming pulburon doon sa isang van. Yung pong driver nun, hanggang ngayon po nakakulong. Hindi po yun nakakalaya. Hindi po natatapos ang kaso nun. Nakakulong po yun. Diba? Kumbaga sa paglilingkod sa bayan, peace and order, subok na. Benhur Abalos, subok na. Kaya nga po sabi ko, teka, kung ako'y papipiliin ng mga senador, doon na ako sa may napatunayan, doon sa may nagawa, doon sa talagang ginagawa ang kanyang trabaho. Kung ano ang kanyang trabaho, like MMDA chairman, like siya ay DILG secretary, diba? Yun ang kanyang pinapangatawanan. Yun ang kanyang pinapanindigan. Kaya nga po, hindi tayo magtaka kung yung mga
tawag dito, yung mga hindi sumusunod sa batas ay may ayaw. Ayaw kaya Secretary Benhar Abalos. Kasi nga po, si Benhar Abalos ay talagang kapag ikay mali, paparusahan ka. Kapag ikay lumabag sa batas, huhulihin ka. Ngayon, ito po ang isa sa mga sa mga matindi na aking kumbaga napatunayan. Meron pong isang tao na nag-promote o kumbaga kumbaga nakita niya ang mga nagawa ni Benhar Abalos at siya po ay isa sa mga kumbaga magsasabi o magpapatunay na dapat talagang manalo itong si Benhar Abalos sa pagka-senador. Ito po, panoorin po ninyo. Igo po kitang importanteng bisita, ngunya na hapon, makikisingit lang kami. Bako ning parte kang training, kaya lang binisita niya ako dahil birthday ko. Ang sabi ko po sa iya, yaon ka mo digdi, kaya mas maray na makaulay ka mo dawa dikit sa ng panahon. Halita na po siyang amigo, naging mayor siya kang Mandaluyong halawig na panahon, naging DILG secretary po siya. Matibayo na DILG secretary. Naging MMDA chairman. Ngunyan po, nagdadalagan siya bilang senador. Tatabangan ta siya dahil haloy na siyang nagtatabang sa tudig di Sanaga. Lalo na po kang Bagyong Christine. Nakapira siya digding balik para magtabang. Tahimik sana si pagdigdi pero sige ang tabang. Kaya ni po siguradong pag nagsenador iniyo, tatabangan kita kani, kaya tatabangan naman siya. I-welcome ta po, Secretary, Senator na pala, Benhar Abalos. So, kung si BP Leni po ang tatanungin, talaga pong si Secretary Benhar Abalos, Senator na ngayon, talaga pong matulungin. Talagang ito po ay hindi ka pababayaan. Kung ano ang kanyang trabaho, yun ang gagawin niya, yun ang ipapaabot niya sa taong bayan. Kaya po, nakita nyo naman na mismong si BP Leni po ang nag-promote sa kanya or nagsabi po ng mga magagandang pinagsamahan nila ni Secretary Benhar Abalos. Kaya ako, nung po nga nakita ko na nagguhunyango na po etong si Camille Villar, si Amy Marcos, si Tolentino, sabi ko ang pinaka makikinabang dito sa ganitong mga pagguhunyango ay ang atin pong Senator Benhar Abalos, dahil si Benhar Abalos po ay loyal sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw na ng mga Pilipino, ng mga traidor na ganyan. Ayaw na ayaw yan ng ating mga kababayan. Ayaw na ayaw po ng ating mga, lalo na yung mga matatanda. Ayaw na ayaw nila yan. Yung mga may edad na. Ang gusto nila yung loyal, mabait na kapatid, mabait na kaibigan. Hindi po politika lang o hindi po yung hindi lang ba dahil lamang sa tawag ng eleksyon maguhunyango ka. Hindi po ganyan ang ating mga kababayan. Mas gusto na nila ngayon yung tao na tunay sa kanyang mga sinasabi at tunay sa kanyang mga kumbaga pakikisama sa bawat tao. Kung gaano niya itrato ang ibang tao, ganun din ang magiging ekspresyon ng mga boboto, 'di ba? So katulad niyan, Amy Tolentino at Camille Villar, mas makikinabang ngayon sa ganyang pagguhunyango ang ating senador Benhar Abalos. Kaya po ako at ang akin pong mga kapamilya talaga pong iboboto si Benhar Abalos dahil nga po sa maganda nitong track record. Doon tayo sa may nagawa Doon tayo sa merong sa meron pong kumbaga naipakita na maayos na pagtatrabaho at pinagsilbihan po talaga ang mga Pilipino.
Kaya po sa mga tropa pips natin dyan, nako wag na wag po ninyong kakaligtaan. Number 1 po yan sa balota. Kitang-kita nyo kagad pag hawak nyo ng balota, yan na po kagad ang makikita nyong pangalan, Benhur Abalos. Iboto po ninyo para po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Malaking tulong at suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang isang Benhur Abalos. Kung nagawa po ni PBBM na mapababa ang presyo ng bigas, kahit po may mga kumukontra, kahit po may bumabatikos at mayroon pong mga kumukondena, kapag po ang naupo ay mga senador na kaalyado talaga, hindi maguhunyango sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sigurado po ako, baka po marami pa na mga proyekto na maisakatuparan ng ating Pangulo. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, Momo, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Thank you nga po pala sa video ni Sir Mike Abe na ating nireactionan. Salamat po doon sa video na nakita natin from Sir Benhur Abalos. Thank you po sa inyo pong mga video at talagang ito po ay patuloy kong gagawin hanggang eleksyon dahil po ako'y naniniwala na kailangan nating ipanalo ang isang Benhur Abalos sa Senado.